verses ng chapter 7 ng Romans 7 na kung saan ay medyo may kalaliman itong salitang ito na kung saan ay binahagi ni Pablo ayon sa kanyang karanasan sa pagiging pagtawag ng ating Panginoon na kung saan ay yung kalaliman nito ay ang Panginoon ang magbigay linaw, nagbigay ng karunungan sa bawat isa sa atin. Ano po? Kaya po ito po ay atin pong patuloy na mataimtim natin mapag-aralan sa oras sandaling ito. Tayo po'y panalangin, Panginoon, maraming salamat po muli sa bagong buhay kalakasan, sa kapahingahan ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. At ngayon naman po ay pinigyan muli ng panibagong sigla ang aming katawan lupa upang ikaw nga po, O Diyos, ay mapapuri at madakila. Maunawaan ang salita mo na kung saan ito po ay pinahayag ng iyong mga propeta noong unang panahon at ngayon po ay aming napagninilayan sa panahon namin, O God. Hayaan mo nga po, Holy Spirit, na ikaw po ang magturo sa amin, lumabay at matubay. Bigyan mo po kami ng malalim na pangunawa sa aming pong pag-aaralan. At tunay nga po, O Diyos, gaya ni Pablo, gawin mo din po kami, Panginoon, na patuloy na kung saan ay makasunod sa iyong layunin, O God, ang mga batas mo noong una na ngayon, O Diyos, ay amin pong napagninilayan na kung saan isang sangka para patuloy kami lumago, patuloy ka namin makilala, lumagong espiritual at patuloy kami, Panginoon, na hubugin mo na maging kagaya ng aming Panginoong Hesus. Being a Christ-likeness, O God, ay tunay na sa bagay na isang proseso sa buhay po namin ito na kami, O Diyos, ay nasa pansamantaling daigdig lang na ito na kung saan ay tunay na. Kaya ito po ipakikipagdigma namin sa galaw ng mundo, pero andiyan ka nga po, Holy Spirit, upang kami palakasin, bigyan ng karunungan, ng kaalaman, na maunawaan po ang salita mo na magiging sandigan namin upang kami patuloy na lumago. At ayon sa pagtawag sa amin, ay maging kawangis nga po kami na ang Panginoong Hesus, O God. Salamat Holy Spirit. Salamat sa bawat isa at patuloy, O God, na kami papasaliksik sa iyo. Inaamin namin ang aming mga pagkukulang at pagkakamali. Hindi namin maabot ang antas ng iyong kabanalan. Kaya narito kami, nagpapalinis, nagpapadalisay, nagpapahugas sa lahat ng aming sala sa salita sa gawa. Lord, patuloy mo sa lamini, sa liksikila lahat ng aming karumihan at sa pangalan ng Panginoong Hesus kami linisin mo tugasan na iyong kapangyarihan at banal na dugo ng Panginoong Hesus maging karapat-dapat sa oras sandaling ito sa pagninilay at sa pag-aaral ng iyong mga salita. Lord, salamat sa banal mong dugo, Lord Jesus, sa kapangyarihan mo, Ama, sa iyong mercy and grace na kami patuloy nakakapaglingkod, nakakaluhog, nakakalapit sa iyo ng malayang-malaya na talaga nagiging hadlang. Kaya po, Ama, lahat na pinagpapasalamat namin sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and Amen, Lord. Ayan po, ito yung sinasabi ng ating pag-aaralan. Sabi nga po dito sa ating pinag-aaralan, ito po yung ang hilig ng laman at tuntunin ng isip. Ano po, yun yung sinabi dito sa ating pinagninilayan natin pumasahin. Sabi po sa verse 14, alam natin na espiritual ang katusan, ngunit ako'y makalaman at alipin ang kasalanan. Hindi ko maunawa na aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko, bagkus ang bagay na kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. Ngayon kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, sinasang-ayunan ko na mabuti ang kautusan. Kaya hindi na ako ang may kagagawa niyon kundi ang kasalanang nananahas sa akin. Verse 18, alam kong walang mabuting bagay na nananahas sa akin. Ibig ko sabihin na sa aking katawang makalaman. Kayang-kaya kong magnasa ng mabuti, hindi ko walang magawa ang mabuting ninanasa ko sapagkat hindi ko ginagawang mabuti. Mabuting ibig ko kundi ang kasamang hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako may kagagawa nito kundi ang kasalanang nananahas sa akin. Ito ang natuklasan ko. Kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa kabituran ng aking puso, ako'y narulugod sa kautusan ng Diyos. Verse 23, subalit nararamdaman ko may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin ng aking isip. Dahil dito, ako'y atalipin ng kasalanan, nananahas sa mga bahagi ng aking katawan. Kahabag-habag ang kalagayan ko, sino ang makakapagliligtas sa akin sa katawang ito na nagdudulot sa akin ng kamatayan. Ang Diyos sa pamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, salamat sa Kanya. Ito ang kalagayan ko sa pamagitan ng aking isip. Sumusunod ako sa kautusan ng Diyos.
Ngunit sa pamamagitan ng aking katawang makalaman, ako'y sumusunod sa tuntunin ng kasalanan. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Alam niyo po, dito po sa kung saan na ginawang ito ni Pablo, sulat na ito ni Pablo, ito na makikita po natin yung lalim ng kanyang ah, karunungan na kung saan ay meron po siyang human knowledge na alam natin dahil matalino siyang talagang matalino siya, alam niya mga kautusan, likas sa kanya human knowledge niya bago pa siya patawagin bago pa siya magkaroon ng first encounter sa ating Panginoon, sa kanya pong paglalakad sa lugar ng Damascus, pamuntang Damascus, at makita po natin yung sa Acts chapter 9 na kung saan ay dito po ipinakita na si Pablo po ay isang tao na tinawag talaga din ng ating Panginoon, at dito po ay sa kanyang patuloy na sa pagtawag ng ating Panginoon ay andun nga po nakikipaglaban pa rin po siya sa kanyang sarili, yung simple nature niya at yung pagkatawag sa kanya ng ating Panginoon. Sabi nga po kasi dito ipinakikita natin na alam natin spiritual ang kautusan, ngunit ito'y makalaman at alipin ng kasalanan. Ngunit ako'y makalaman at alipin ng kasalanan. Sabi nga po, I am an spiritual soul as is slave to sin, alipin ng kasalanan. Sabi po, may be reference to all, ito po yung pinakikita yung kanyang dating pagkatao na kung saan ay hinahanap niya talaga na siya ay dati ay nagiging rebellious siya sa harapan ng ating Panginoon. Sabi nga po dito being a Christian ay andun nga po yung struggle with sin and own strength. Yung ba dahil sa nga po na kakaroon siya ng struggle sa dati niyang kasalanan, akala niya siya matuwid na, at andun nga po, sabi nga po dito ay na kung saan I am sleeping into grasp of sin power, na andun na nanaig sa kanya yung kanyang makalaman at yung kanyang mga kasalanan. Dito nga po, isa sa magandang nakita nga po dito, ito na kung saan ay nananaranasan din natin. Sabi nga po sa verse 15, hindi ko maunawaan ang aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko. Pagkos ang bagay na susuklaman ko ay siya kong ginagawa. Ito po sa bagay ito na kung sa ibinahagi ni Pablo ay meron tatlong bagay tayong three lesson na kung saan natutunan niya kung saan paano yung pakikipag-deal niya sa pagiging Christian niya, sa pagiging born again niya, kaysa sa dati niyang sinful desire, yung mga dati niyang hangarin na makasalanan. Nakita niya po dito yun doon na knowledge is not the answer with his old sinful desire. Andun nga po na knowledge is not the answer, Paul felt fine. Naramdaman dito na ni Pablo na as long as he did not understand kung paano ang kautusan, kung ano yung dinideman ng kautusan, he learned, natutunan niya ang katotohanan at alam niya na kung saan ito ay na doon siya kautusang yun, na kanyang alam dati ay doon siya napapahamak. Nandun yung kanyang self-determination. Sabi nga po ay nagiging struggle siya sa kanyang sarili lakas, na kung saan ay dito akala niya matuwid siya dati dahil alam niya yung mga batas na ibinigay ni Moises, at andun nga po na sa bandang huli nakita niya na hindi pala yun ang magbibigay sa kanya ng pagtatagumpay bilang isang tinawag ng ating Panginoon. At nakita dito ni Pablo na Paul found himself sinning in ways of weren't even attractive to him. Kung kasalanan yun na kung saan ay pilit na kung saan ay nangyayari sa kanya, ayaw niyang gawin, pero yun ang talaga nagaganap sa kanya. Kaya nga po dito, sabi, becoming a Christian that's not stop out of sin and temptation from personal life. Dito makita natin na talaga kahit nga po ngayon, aminin natin sa ating mga sarili, being isang Kristiyano na nga po, ay andun nga po na patuloy at patuloy pa rin tayo na nakakagawa ng mga bagay na andun yung tukso sa buhay po natin, dahil nga po andito rin pa rin tayo sa mundong ito, at ito po isang struggle na kung saan ay nakita ni Pablo, at yun din po naman sa atin din po ay nararanasan din po natin. Sabi nga po dito, yung pagiging born again natin ay ito yung pagkakataon na ito yung moment of faith natin. Alala kasi natin, pagiging Christian natin, born again Christian, is yung sandali na yung pananampalataya natin. Ito yung moment of our faith sa ating buhay, na kung saan becoming like Christ-like.
kung paano tayo magiging kagaya ng ating Panginoong Hesus ay isang lifelong process. Ano? Habang ang tayo dito sa mundong ito ay pinoproseso lagi tayo ng ating Panginoon. Ano? Habang tayo, ito po yung pagiging born again natin. Lifelong process. Ano po? Habang buhay na proseso. Kaya nga po nakita dito na pagkumpara ni Pablo yung paglagong Kristiyano sa pagiging yung kumbaga ay minsan sabi nga niya ay nakakapagod. Yung paglago ng pagpapalagong Kristiyano minsan ay nakakapagod pero salamat sa ating Panginoon dahil siya nga po yung ating nagiging kalakasan upang tayo nga po ay patuloy na kung saan ay labanan ang gawang ito ng kapaguran sa pagkikipaglaban pero ando naman ang ating Holy Spirit na kung saan ay nagbibigay sa atin ng patuloy kung paano natin mapagtatagumpayan ang ating mga pakikipagdimang ito sa mundong ito. Ano, gaya nga po na sinabi din niya ni Pablo dito sa kay Timoteo chapter 4 verse 7, sabi nga po dito sa ikalawang Timoteo chapter 4 verse 7, puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbahin, nanatili akong tapat sa pananampalataya. So, ito po yun na kung saan nag-i-struggle niya. Kaya ito po ipinakikita sa atin ng ating Panginoon yung pagiging yung sa pananampalataya natin maging matapat tayo kung paano tayo ngayon pinoproseso ng ating Panginoon yung katapatan ng ating pagsunod sa Kanya, sa ating Panginoon. Ano? Kaya nga sabi dito, kaya Paul has been emphasizing since the beginning of this letter, sabi nga po na kung saan dito sa mundong ito, no one in the world is innocent, no one deserves to be saved. So, tayo po yun, hindi tayo karapat-dapat na kung saan ay maligtas. Kaya nga pero, sabi nga po, dahil sa kagandahan loob ng ating ng ating Panginoon, all of us, ay andun nga po pinakikita na dumepende tayo totally sa anong nagawa ng ating Panginoong Hesus para sa ating kaligtasan. Sa yung kaligtasan, tinanggap natin. Ano? Sabi nga po dito, hindi po natin matatanggap. Hindi po natin ma-earn yung salvation natin sa pamagitan, alam na natin sa pamagitan ng mabuting gawa or sa mabuting pagkilos natin. Sabi nga po dito, we cannot earn it, sabi, by good behavior, but we must be totally depend on the work of Christ. Ano? Depend talaga yung ginawa natin Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ang nagbigay sa atin para tayo magkaroon ng kaligtasan. Sabi din po dito ni Pablo sa, yun nga po, sabi nga po dito sa 15, ano, hindi ko maunawa na aking sarili sapagkat hindi ko ginagawa ang ibig ko pagkus ang bagay na kinasusuklaman ko ang siya kong ginagawa. At dito sabi nga po, this is more than cry of one desperate man. Ano? Ito yung isa sa kung saan ay isang tao na kung saan ay pinakikita dito yung karanasan ng isang Kristiyanong nag-i-struggle sa tungkol sa kasalanan or yung pag-struggle sa kasalanan at paano natin mapibigyan ng kaluguran ang ating Panginoon kung paano natin patuloy na kung sa ipinakikita keeping rules and laws without the Spirit help. At ito po imposible yung mag-struggle tayo kung walang tulong at kalakasan ng Espiritu Santo. Hindi po natin ito magagampanan, hindi natin magagawa na tayo makalaya sa kasalanan. Ano? Kaya sabi nga po dito ay please, kaya keeping the rules and laws without the Spirit help is nothing. Ano? We never underestimate the power of sin. Sabi nga po, andun nga po talaga na yung kasalanan yan ay talaga alam natin sa bawat isa sa atin kung ano yung lagi nananaig sa atin. Ayaw natin gawin, ayaw natin sabihin, ayaw natin isipin. Pero andun nga po, na nangaganap at nagaganap sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi, we must never attempt to fight our own strength. At hindi nga po natin kaya ito sa ating sarili lamang. Andiyan nga po lagi ang ating kalaban, ang dyablo na tayo lagi ang ginawa. Walang gustong gawin kundi tayo tuksoin. And we have amazing ability to make excuses. Ano po? Sabi nga po dito, sa halip dito, instead of trying to overcome with sin with human willpower, we must take hold the tremendous power of Christ sa lahat yung kapangyarihan ng ang Panginoon natin sa bawat buhay na available sa bawat isa sa atin. Yun lagi ang nating iisipin. Dahil kung tayo lang po hindi natin kaya sa ating mga sarili kasi nga po
meron tayong sinful nature at yung sinful nature na yun ang nakikita ng dyablo para yun ang lagi at ulit-ulit na ibigay sa atin para kung saan hindi tayo magtagumpay sa pagkaroon ng kung saan mapagtagumpayan ang ating mga kasalanan. But still, ang sinasabi nga po dito, we should never stand up to sin all alone. Jesus Christ who has conquered sin once and for all promises to fight for our side. Kaya po andyan ating Panginoong Hesus ang talagang yung kalangasang bigay na sa atin ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng Santong Espiritu o ng Holy Spirit ay andun nga po yung tool natin kung paglalapanan ang gawa ng ang mga tukso ng kasalanan sa atin. If we look to Him for help, we will not have to give it to sin. Kung lagi natin, at yun itutulungan, kung lagi natin pinagkakatiwala sa Panginoon ang buhay natin, ando na talagang ang kasalanan ito na ating nagagawa ay tunay na sa tulong na habang banal na Espiritu ay tunay andun yung pagtatagumpay natin. Kaya lagi andun na binibigay sa atin ng ating Panginoon na tayo matulungan upang tayo makalaya sa tukso at gawa ng dyablo. Sabi dito sa verse 17, kaya hindi na ako ang may kagagawa niyo kundi ang kasalanang nananatili sa atin. Alam ko walang mabuting bagay na nanasa sa atin. Ibig ko sabihin sa aking katumang makalaman, kayang-kaya kong magnasa ng mabuti. Hindi ko lang magawa ang mabuting ininanasa ko sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting ibig ko, kundi ang masang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. Kung ginagawa ko ang hindi ko ibig, hindi na ako ang may kagagawa nito, kundi ang kasalanang nananahas sa akin. So yun nga po yun yung ating sinful nature. Na kung saan ay meron tayo, may kalitasan tayo na yung pagkakaroon ng sinful nature. Sabi nga po dito ay the devil made me to do it. Ang diablo na nga po ang gumagawa ng bagay na ito sa atin. Kumbaga sabi nga ay yung kasalanang nananahas sa atin ay siyang nananaig. Sabi nga po, andun nga po yung kumbaga we must never use the power of sin or Satan as an excuse because they are defeated enemies. So dapat yung kapangyarihan yun ng kasalanan na naig sa atin, dapat nga po ay mas may i-practice natin yung may kapangyarihan ang Espiritu sumasa atin kaysa sa Espiritu na andito sa mundo. Ayun sinabi din po ni Pablo sa kanyang sulat dito din po sa Roma na kung sa tagpuan din natin. Sabi nga po ay mas malakas sa Espiritu nga sa atin kaysa sa Espiritu na andito sa mundo. Kaya yun dapat ang ating ipapractice. Without Christ's help, sin is stronger than we are. And sometimes we are able to defend ourselves against its attack. That's why we should never stand up to sin all alone. We should never stand up to sin all alone. Jesus Christ, who has conquered sin once and for all, promised to fight by our side. Kaya nga po yung ating Panginoong Jesus, yung kalakasan yun na siyang binigay sa atin ay siyang nangako na kung sa siya yung makikipagdigma laban sa kasama natin. If we look to Him for help, laging doon nga po na kailangan yung tulong ng ating Panginoon ang ating hinihingin, and we will not have to give in the sin. At doon nga po, hindi na tayo hindi na magtatagumpay ang kasalanan natin dahil nandiyan na nga po ang ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Santong Espiritu na kung saan ang makikipagdigma o makikipaglaban-laban sa atin. Dito po ipinakita sa atin ng ating Panginoon kung paano natin dapat mapaglabanan ang tukso at gawa ng kasalanan. Dahil andun nga po, dito sinabi nga po, the law, sabi na dito, ang sinabi dito sa 21, ito ang natuklasan ko, kapag ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Sa ikabuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Verse 23, subalit nararamdaman kong may ibang tuntunin sa mga bahagi ng aking katawan at ito'y salungat sa tuntunin niyang aking isip. Dahil dito ako'y naalipin ng kasalanang nanaan sa mga bahagi ng aking katawan. So, dito pumagit na po natin. Sa atin din po mga sarili. Meron pa rin pong nananahan na kung saan nananaig minsan pag tayo nga po ay natutokso ng diablo, yung mga sinful nature natin. Like take for example, may mga pagkilos at ugali, may pananalita o pag-iisip pa rin tayo. Meron pa rin tayo na kung saan ay pride. Yung pride na yun ang malaging madalas na kung saan ay nagiging weapon ng kaaway para sa buhay po natin.
yung espiritu ng kataasan, espiritu na kung saan ay kung yung kataasan yun, yung kumbagay nagiging sanhi upang tayo ay sabi may mga dahilan na kung saan ako na may nag-aaral ng salita ng Diyos. Ako naman ang Diyos, si Lord naman ay magpatawad. Kaya minsan, napaulit natin sa ating mga sarili ay yung kasalanan yun nananaig. Ikaw at ako at ang Diyos lamang ang nakakaalam kung sino, ano nga po yung paulit-ulit na nangyayari natin na hindi natin mapagtagumpayan. Ano yung mga kasalanan natin? Yun nga po, minsan nasabi nga po ay minsan ang kalaban nga po natin talaga ay ating sarili. Minsan tamad tayo na kung saan mag-aral. Yung kataasan natin na may alam na tayong konti, parang alam na natin lahat. Ano pa ba yung isa na kung saan ay yung kayabangan na kung saan ay nakiging mayabang na tayo minsan dahil alam natin na mayroon na tayong salita ng ating Panginoon na nagiging sanhi na hindi natin alam na na-overpass na natin yung banalan ng ating Panginoon. Kaya yung po yung sinasabi, the law at work in members of my body is the sin deep within us. This is our vulnerability to sin. It refers to everything within us that is more loyal to our old ways of selfish living than to God. Ito po yun. Nananaig pa rin sa atin. Sabihin po natin yung kataasan, kayabangan, minsan yung katamaran na kung saan ay ito yung minsan ay nagiging sinful nature na nauulit at nauulit. But yung kung saan ay ito po yung kung saan ay dapat lagi nating nakikita sa ating mga sarili at ibinibigay sa ating Panginoon upang mapaglabanan natin ito sa ating mga sarili, sa buhay po natin. Na kung saan ito marami nga po na kung saan ay sa malalim na salitang ito ni Pablo sa kanyang sulat na ito sa verse 14 na ito yung pilig ng laman at yung tunay ng isip na kung saan ay tunay nga po ito ay nararanasan at nagaganap din po sa atin. Kaya nga sabi nga po din dito, the inward struggle with sin is a real. Yung tunay na yung struggle natin, yung inward struggle natin tungkol sa ating mga kasalanan ay totoo. Sabi nga po dito na sinabi ni Pastor pa, naranasan ni Pablo at aminin po natin, naranasan din natin yun. Sabi nga po dito sa sulat ito ni Pablo ay naunawaan natin na Paul, we learned what to do about it at naunawaan natin kung ano ang dapat natin o paano natin ito pa na mapagtatagumpayan. Whenever Paul felt lost, sa bawat oras na nararamdaman ni Pablo na siya ay nakakagawa ng hindi tama, he was lost. He would return to the beginning of his spiritual life. Andun lagi, bumabalik siya kung paano nag-umpisa ang kanyang buhay spiritual. Remembering that he had already been freed from Jesus Christ. At yun din po sa atin, lagi nating aalalahanin na tayo ay binigyan na ng ating Panginoong Jesus ng kalayaan, ng salvation, ng kaligtasan. At dapat yun po ang makita natin na lagi yung kaligtasan yun na binigay sa atin ng ating Panginoong Jesus ang dapat nating laging hinihingi yung lakas na yun para mapagtagumpayan natin yung ating mga pagkukulang at pagkakamali. Sabi nga po, yung pong paano tayo sa umpisa ay tayo hinuhubog at hanggang sa ngayon, remembering that he had already been freed by Jesus Christ. Pinalaya si Pablo sa kanyang mga sinful nature at gayon din po tayo malaya at matuloy tayong pinalalaya ng ating Panginoon sa ating mga likas na kasalanan. Lagi nating iisipin, meron tayong simple nature na naandyan lagi. At yung ugat noon ay sa ating patuloy na pag-aaral, ay doon po ay tayo ang ating Panginoong Jesus sa kapangyarihan Santo Espiritu ang siyang nagbubunot ng mga ugat na yon na kung saan sa kasalanan. Excuse me. Sabi nga po dito, when you feel confused or overwhelmed by sinful appeal, sundin daw po natin ang halimbawang ito ni Pablo. Thank God that He has given us a freedom through Jesus Christ. Pasalamatan natin ating Panginoong Jesus kung paano tayo pinayalaya sa mga sinful nature nito sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Let the reality of Christ's power lift you up to real victory over sin. Maunawaan po natin yung katotohanan na kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus sa pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo.
pamamagitan ng kanyang banal na dugo at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Ito po yung tunay na matagumpayan natin upang tayo mapagtagumpayan natin ang kasalanang ito, yung simple nature na ito, na kung saan ay nagiging binigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga po dito, ito ang kalagayan ko sa pamagitan ng aking isip. Sumusunod ako sa kautusan ng Diyos, ngunit sa pamagitan ng aking katawang makalaman, ako'y sumusunod sa tuntunin ng kasalanan. So dito po ipinakita na kung saan ay yung ating inward struggle, the inward struggle po yung sa ating puso't isipan sa kasalanan na kung saan ay nagagawa, naiisip na sasabi natin na kung saan ito po ay real, totoo sa buhay po natin. At yun din po ay naranasan ni Pablo na kung saan sinabi niya dito. Pero nung maunawaan po ni Pablo ang katotohanan ng kaligtasan binigay sa atin ng ating Panginoon, doon niya po nakita na kung saan ay tayo iniligtas ng ating Panginoong Jesus. At andun nga po na kung saan pinakita tayo po sa pagpapalayang iyon ng ating Panginoon, yun ang lagi natin titingnan. Pag dumadating yung tukso, pag dumadating yung oras na meron tayong nararamdaman na tayo nagiging mapagmataas, nagdaramdaman natin, nagiging tamad na tayo sa pagkilos at paggawa sa atas sa atin ng ating Panginoon. Minsan nagiging mayabang naman tayo kung man tayo gumagawa. Nagiging mayabang naman tayo. Nga kapatid, ito po yung dapat nating masansala sa ating mga sarili. Sabi nga po dito, let's freed, palayain natin ang ating mga sarili sa kasalanang ito. Let's freed from that sin, sa pamamagitan ng patuloy nating pagpapakumbaba, pag-amin sa harapan ng ating Panginoon at hingin yung kanyang lakas, Panginoon, tulungan mo ako na palayain ang sarili ko sa ganitong attitude ko, sa ganitong ugali ko, sa ganitong pananalita ko, sa ganitong mga iniisip ko. Ako iyong palayain. Hingin natin ang lakas ng ating banal na espiritu. Dahil sabi nga po sa Sekaraya, na not by might, not by power, but through the power of the Holy Spirit. Hindi sa ating lakas, kundi sa kapangyarihan ng Santong Espiritu para patuloy natin yung struggle natin sa ating mga kasalanan. Huwag natin panalitihin yung sa ating mga sarili. Kasi baka po yun ay tumigas, maging kalyo sa puso't isipan natin yung pagiging mapagmataas. Yung pagiging na kung saan ay mayabang, ay baka po tayo ay yun lagi nating i-repent. Lagi nating hingi ng lakas sa kapangyarihan ng Santong Espiritu na maalis yun sa atin at palitan ng patuloy na pagpapakumbaba, ng unawa, ng pag-ibig, na yun ang dapat manayag sa atin. Yung bunga ng banal na Espiritu, yun yung kapangyarihan, na kung sa ibigay sa atin ng Santong Espiritu, yung bunga nito, na patuloy nating i-welcome sa ating mga sarili. Minsan kasi nga sa dami ng minsan natin nalalaman, ay nagiging mapagmataas na tayo, pero still, andyan ang ating Panginoon na lagi tayong hahatakin pababa para hindi tayo mapagmataas. Andyan ang Holy Spirit para ipalala yung salita at doon po tayo kung saan makakalaya. Dito sa sinasabing ito ni Pablo na kung saan ay hilig ng laman at yung ating kaisipan ay makalaya tayo. Mismong sarili na po natin. Kasi nga po minsan, nung unang-una pa ako na kung sa yung lumalalim sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ako mismo sa aking sarili nagka-cast out. Kina-cast out po yung mga ugali ko, pananalita ko, kilos ko na hindi tama at wasto sa harapan ng ating Panginoon. Sabi ko sarili ko sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, espiritu ng kataasan, espiritu na kung sa'y mayabang, espiritu laging galit, at patuloy na bine-welcome yung 9 fruit of the Holy Spirit, yung patuloy na yun ang dapat makita sa atin, yung bunga naman ng Espiritu sa atin. Yung pag-ibig, yung kagalakan, yung haba ng pasensya, yung akin, lagi ko yan, yun ako nagiging, alam naman natin kung saan tayo mahina. Yun nga pong self-control, Minsan yung lagi patuloy ng Holy Spirit, palakasin mo ko sa self-control. Palakasin mo ko sa pag-ibig sa kapwa. Patuloy na yung kabutihan, yung kabaitan, yung pagpipigil sa sarili, yan lagi ang inihingi ko sa banal na Espiritu kasi para hindi ako maging mapagmataas, para hindi ako maging mayabang. Ayun po, kasi nga po tayo nga po maraming struggle dito sa bundong ito, maraming tuksong ginagawa ang diablo at tayo po minsan ay nadadaig na kung saan ay dapat po ay hindi
tayo padaig sa ganung bagay. Ano po, marami pong galaw ang mundo na kung saan ay marami dahil andito pa tayo pero andun nga po, nasa ating mga sarili. Ano po, yung lakas na yun ng ating banal na espiritu, ano? Not by might, not by power, but through the power of the Holy Spirit, yung lagi ang ating dapat nagyayari, naghahari sa buhay po natin, mga kapatid. Lagi ang diablo ay diyan para tayo tuksuin, gumawa, mag-isip, magsalita. Pero andyan nga po, nawa, dapat na po lating maalala lagi, nagpakababa ang ating banal na ang ating Panginoong Hesus ano mula sa kanyang kilang trono bumaba siya sa lupa nagkatawang tao. Gayun din po nagpakababa siya. Ganoon din po tayo na maging lagi tayong humble. Lagi tayong nakatungtong sa lupa, huwag mataas ano. Kasi po minsan ito po sa aking sarili, sa akin po, I'm speaking through my experience. No? Kaya nga sinasabi ko kahit ngayon nagkakas-out ako sa aking mga sarili. Sa sarili ko ano. Hindi napapansin ng iba pero sarili mo ginagawa mo at ang banal na espiritu ang Diyos ang natin nakakaalam. Kaya yun lagi ang sinasabi ko sa ating Panginoon, Lord, palakasin mo ako, patatagin mo ako, alisin mo yung mga bagay na patuloy na nagiging hadlang para ako'y lumago ang aking spiritual. Huwag maging mapagmataas. Gawin mo ako lagi nakatungtong sa lupa ang aking paa, ang aking espiritu. Dahil yun, ikaw nga yun, Lord Jesus. At yun naman po yung pagtatagumpayan natin ng totoo dahil meron tayong lakas na bigay sa atin ng ating Panginoon. So, purihin po ang ating Diyos sa ating pong pag-aaral. Tayo po'y manalangin, purihin ka, Ama. Maraming salamat po, Holy Spirit, na minsan pa'y nagpaalala ka sa bawat buhay po namin, Panginoon, sa aming kaisipan at puso. Tunay nga po, O Diyos, na yung pagtuturo mo sa amin para kami, Panginoon, ay patuloy na makalaya sa kasalanan, sa mga sinful nature na ito. Huwag kaming magmalaki. Patuloy na, O Diyos, na alisin mo sa amin yung kataasan, kayabangan, yung katamaran, kung saan isaliksikin ang salita mo, God, ay patuloy na ito yung paglabanan namin at ang maghari sa amin ay tunay na lakas na nagmumula sa iyo lamang, O God, sa pamamagitan ng Holy Spirit na kung saan patuloy namin dalangin to empower us, O God, na kung sa ito yung to direct us sa Holy Spirit para sa gayon, O God, yung kasalanang ito na nanaig sa aming mga buhay ay hindi makapanaig, kundi ikaw na Diyos ang makapanaig sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama. Patuloy ng dalayan ko sa aming pagdiig sa iyo sa oras na ito na kausaan ay madaling araw dito sa bayan ng bansang Pilipinas at sa maghapon pa sa aming kapatid na nasa ibang bansa. Patuloy nga po, O Diyos, na mangusap ka. Patuloy na kumilos ka sa buhay mga po namin, Panginoon. Huwag mong hayaan, O God, na kami magdala ng tukso ng aming kahinaan, tukso ng aming laman. Bagkus patuloy ka namin ni-welcome ang kalakasan mo, kapangyarihan mo, Holy Spirit, na siyang manahan sa amin upang sa gayon, Panginoon, huwag kaming mapagmataas, huwag kaming mayabang, bagkus manatili kaming nakatungtong sa lupa at ikaw po ay aming mapaglingkuran ayon sa iyong pagkatawag sa pagawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, God. Minsan pa dito sa amin, sa maghapon, O God, kami iyong patnubayat gabayan, turuan sa buong maghapon, ano man pong aming gagawin, pangunahan mo kami, ano man pong ahawakan ng aming mga kamay, pagpalain mo, tapakan ng aming mga paa. Ituloy nga po na yung kapangyarihan mo ang siyang manaig, O God, in Jesus' name. Salamat po, Diyos. Huwag kami panatag sa aming pong buhay espiritual, bagkus paklasin ka namin palagi ang kapangyarihan ng iyong salita sa bawat sandali ng aming pakikipagniig sa iyo. At ito naman po'y aming malakaran. At ito po'y aming maisabuhay, O Diyos. Salamat po, Ama. Tunay na ang kapurihan, pagsambat, kalwalhati ay sa iyo lamang, O Diyos. Sa makapangyarihan pangalan po na ng Jesus. Amen and amen, Lord. Thank you po. Back to you po, Ma'am Annalyn. God bless everyone.